Inilabas na ng Quezon City Prosecutor Office ang subpoena laban kina ex-presidential spokesperson, Attorney Harry Roque at political blogger na si Banat Bay laban sa pinail ni former Senator Antonio Trillanes na pinakakalat daw na fake news ni Atty. Harry Roque at ni political vlogger na si Banat Bay na di umano'y si Antonio Trillanes ang nagbenta ng Scarborough Shore noong panahon ni ex-president Pinoy Aquino III. Grabe, ano? Ito talagang labanan ng politika sa pamamagitan ni former Senator Antonio Trillanes at former spokesperson Harry Roque ay tumitindi na. Alam naman natin na si Harry Roque ay kaalyado ni Tatay Digong Duterte at si former Senator Antonio Trillanes naman ay maugong na sinasabi ang bagong kaalyado ni President Bongbong Marcos Jr. at may nagsasabi pa nga na isa sa mga araw na to ay tatalaga siya ng bilang Secretary of DILG. Grabe rin to si Antonio Trillanes, no? Talagang atapang tao din, ano? Na nag-file ng libel case sa dalawang ito, si Harry Roque at si Banat Bay laban sa usapin na mainit ngayon na pinag-uusapan ng West Philippine Sea na marami nang ginawang hindi magandang chinoy sa ating mga serviceman mula sa Philippine Army, Philippine Coast Guard at Philippine Navy na walang patumanggang pagbuga ng water cannon sa ating mga barko na papunta sa Sierra Madre na talagang itong mga military personnel ng China talagang binabanata ng ating mga kasundaluhan sa ating sinasabing karagatan ng pag-aari ng Pilipinas. Ito talagang West Philippine Sea na sinasabing di umano ang nagbenta talaga ng Scarborough Shore ay si Tatay Digong Duterte sa pamamagitan daw ng isang gentleman's agreement na inaako ng China na ang West Philippine Sea ay parte ng kanilang nasasakupan. Ito talagang political issue sa magkabilang panig sa pamamagitan ng Duterte at Marcos ay talagang tumitindi na lalo na sa darating na halalan sa midterm election sa 2025. Kaya umiinit ang usapin laban sa pagtutunggali ng partido ng ni Tatay Digong Duterte laban sa partido ni President Bongbong Marcos Jr. sa pagforma nila ng kanilang senatorial lineup dito sa darating na halalang 2025. At ito naman si Antonio Trillanes talaga patutunayan daw niya na hindi siya nagbenta ng Scarborough Shore nung panahon sinasabi na advisor siya ni ex-president Ninoy Aquino III sa pakikipag-usap sa mga Chinoy nung panahon ng kasagsagan pa ng panunungkulan ni Pinoy sa ating bayan. So ano itong implikasyon sa politika itong nangyayaring pag-file ng libel case ni Antonio Trillanes? Hindi naman siguradong magkakaroon talaga ng alitan sa pamamagitan ng magkabilang panig. Ang pulahan at ang sinasabing panig naman ni Duterte na sinisigulo naman ang kulay berde sa pamamagitan nga ng isang akusasyon laban sa kanyang ex-presidential spokesperson na si Harry Roque na dumikit din ang political blogger na si Banat Bay. Sana naman na mapag-usapan na lang ng maayos itong libelo na pinail ni former Senator Antonio Trillanes para sa ikabubuti ng ating bayan na huwag sanang magkaroon ng talagang bahid politika ito dahil sa darating na halalan ng pagtutunggali na magkabilang panig.
Pero sinabi nga ni Antonio Trillanes na hindi totoo ang mga paratang na disinformation laban sa kanya sa pagbenta nga ng parte nga ng West Philippine Sea. Sa ganito, mga pamumulitika ng ating mga politiko na hindi na lang gumawa ng isang proyekto para sa ikabubuti ng ating mamamayang Pilipino, hindi itong palitan lang ng masasakit ang mahal na salita, ay nauwi nga sa pagpapay ng libelo ni former Senator Antonio Trillanes. Sana naman na maisip na itong mga taong ito na para magkaroon sana ng ikabubuti para sa ikauunlad ng ating ekonomiya, lalo na pamumuhay ni Juan Pascual Cruz na talagang hindi na alam kung saan talaga kukunin ang kanilang pang-araw-araw na gastusin sa walang humpay nagpagtaas ng presyo ng bilihin ng serbisyong publiko. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatyak kung saan nahantong itong pinay ni former Senator Antonio Trillanes na libelo laban kina ex-presidential spokesperson Harry Roque at political blogger na si Banat Bay.